Bukana, kabilang sa 182 na mga barangay na bumubuo sa Davao City. Ang location po ng Bukana ay isang mataong lugar dahil ito po ay tinuturing na pinakamalaking barangay dito po sa Davao City. Karamihan po kasi ng mga naninirahan dito ay mahihirap lamang po ang buhay. Nakikita po na yung mga bahay sa paligid ay simple lamang po. Mahigit sa 1.5 kilometers lamang ang distansya ng Barangay Bukana sa City Hall ng Davao City. Malapit lang ang distansyang ito, subalit sa aktwal na pagbiyahe ay hindi ganun kadali at kabilis ang pagpunta sa dakong ito. Mahirap po pasukin ang lugar kasi masikip po yung daan. Ang karaniwang gamit papasok at palabas ng Barangay Bukana ay ang tinatawag sa lugar na ito na payong-payong at tricycle. Subalit kapag mga four wheels na sasakyan ay kinakailangan ng todo ingat sa pagmamaneho upang maiwasan ng aksidente dahil sa kipot ng kalsada, bukod pa sa mga lubak na daraanan. Nakapaligid sa barangay na ito ang Davao Gulf at napapagitnaan ng Davao River. May estimated elevation ng dakong ito ng Bukana na 3.2 meters o 10.5 feet above mean sea level. Sa Davao City, matatagpuan ang lokal ng General Malvar na kung saan nakatayo ang 1,688 seating capacity na gusaling sambahang ito at kinalulugaran din ng tanggapang pandistrito. 2.6 kilometers na distansya mula rito sa isang bahagi ng mataong lugar ng Barangay Bukana ay nakatindig ang bago at modernong sambahang ito ng lokal ng Bukana, Distrito Eklesiastiko ng Davao City. Isa si Architect Sok Cadayona sa maraming mga tao na namamangha sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. I'm very impressed with, first of all, the churches of Iglesia ni Cristo. I noticed in Davao, the church buildings, especially in Iglesia ni Cristo, are very impressive. Architecturally, it follows architectural discipline like proportion, proper scaling, and good materials. Naging palaisipan sa kanya kung paano naitayo ang malaking edipisyong ito ng Iglesia ni Cristo. Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Nung nakita ko na po natapos itong gusaling sambahan sa Bukana, ang una-unang tanong ko po ay paano nagawa? Ano po ang fundasyon na ginamit? Paano nila pinasok ang mga materyales na sobrang kitid ng mga kalsada at hindi po makakapasok basta-basta lang ang mga malaking truck? Paano nila ginawang mabilis ang construction? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ay mapapanood po ninyo Dito sa programang Pundasyon. Ito ang lote na binili ng Iglesia ni Cristo sa dakong ito na matatagpuan sa Purok 12B, St. John, Barangay 76-A, Bukana. Nagsimula po ang lokal ng Bukana bilang isang purok. Kami ay dating taga-Purok 4 sa Malvar. Hanggang kami din po ay napagtibay na maging isang ganap na lokal taong 1996. 800 meters mula sa bagong lote ay makikita ang dakong pinagsasambahan ng lokal na nasa Purok G's, Busna Street. 150 ang seating capacity ng sambahang ito. Sa dihang niabot ang panahon nga nagkailap na ang kaigsuunan,
Dili na makasya sa among himo nga pagsimba ang mga igsoon. 10 oras ang among pagsimba ang gibuhat. Dili gyapon mahimong kasya. Nangarap sila na sana'y mapatayuan sila ng isang maayos at malaking sambahan sa kabila ng paniniwala ng mga tao roon na hindi magkakaroon sa Barangay Bukana ng isang malaking istruktura ang Iglesia ni Cristo. Imposible daw po na mapagtayuan po sa lugar na ito kasi unang-una, masikip po ang daan, tsaka nasa liblib po na lugar. Lalong tumindi ang pag-aakala ng mga taga-Barangay Bukana na hindi talaga posible ang konstruksyon ng sambahan ng iglesia nang ginagawa na ang Davao City Coastal Road. Marami pong question o mga tanong yung mga tao po sa lugar ukol po sa pagtatayo ng gusaling sambahan. Kasi nga po, may mga sabi-sabi na i-demolish po yung lugar. Kasi meron pong ongoing na development po sa area. Hindi natinag ang pag-asa ng mga kaanib sa iglesia sa lokal ng Bukana na darating ang araw na sa kanilang barangay ay titindig ang isang malaking gusaling sambahan. Sa kapahintulutan ng Panginoong Diyos ay ipinasya ng pamamahala ng iglesia na ipatayo ang isang malaki at modernong gusaling sambahan sa dakong ito na may ganitong disenyo. Ang una pong isinasagawa ng departamento kapag may ganito pong proyekto na gusaling sambahan o iba pang mihoras ng iglesia ay nagkakandak po muna tayo ng soil investigation. Ginagawa ang soil investigation o soil boring test alinsunod sa nakasaad sa Structural Code of the Philippines upang malaman ang characteristics at quality ng lupang pagtatayo ng gusali para matiyak ang angkop na disenyo ng istruktura at uri ng pundasyon na gagamitin. Ang naging result po ng soil test na ginawa po ng geotechnical engineer ay loose silty sand po ang lupa ng proyekto. Dahil po malapit ito sa dagat, kaya po malambot po ang naging resulta ng soil investigation. Ang ganitong soil condition ay prone sa soil liquefaction, lalo na sa panahon ng matinding paglindol. Ang tinatawag pong soil liquefaction ay nawawalan po ng resistance ang lupa kapag nagkaroon po ng malakas na lindol. Baga, hindi po siya kayang makapagdala ng malalakas na load. Pinag-aralan ng Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department kung ano ang mas naaangkop na uri ng pundasyon sa magiging proyekto sa lokal ng Bukana. Batay po sa isinagawang rekomendasyon ng geotechnical engineer, dalawa po ang kanilang ginawang opsyon. Ang ibinigay po nila, una po ay ang tinatawag na deep foundation o tinatawag na pilote. Ang isa pa po ay ang tinatawag na soil cement injection o tinatawag na grouting. Mahalaga po ang ganitong mga rekomendasyon upang sa panahon po ng lindol, lalo na po sa mabigat na gusaling sambahan, ay kinakailangang maging matatag po ang ating pundasyon. Ang magiging kabuang bigat ng itatayong gusaling sambahan sa lokal ng Bukana ay 4,519 tons o mahigit sa 4.5 million kilograms. Katumbas nito ay kabuang bigat ng pinagsama-samang 10 fully loaded Boeing 747 na eroplano o 136 fully loaded concrete trucks. Dahil po ang kalalagayan po ng ating proyekto ay masikip po ang lote papunta po sa proyekto, ay hindi po naging feasible ang unang ibinigay ng geotechnical engineer. Kaya ang naging option po natin na gamitin sa proyekto ay ang tinatawag na cement grouting. Sa grouting po, nag-drill po muna tayo sa lupa. Tapos nag-introduce po tayo ng cement grout sa pamamagitan po ng equipment na nag-conduct ng cement injection.
Ito po ay in-inject nila na may pressure upang makapenetrate po sa ilalim ng lupa sa ilalim na 9 na metro o 9 meters. 15,158 bags of cement at 2,345 bags o may katumbas na 12 grams na concrete super plasticizer additive ang kinonsumo at ginamit sa cement injection grouting sa proyektong ito. Pagkatapos pong maisagawa ang cement injection, doon na po tayo nagsimula ng paghuhukay ng pundasyon para pagpatungan po ng footing ng kapilya. Individual footing na uri ng pundasyon ang idinisenyo sa proyektong ito na may 2.5 meters na lalim. Kailangang tiyakin at siguraduhin na may matibay na pundasyon ng gusaling sambahang itatayo sa lugar na ito upang manatiling matatag at matibay ang estruktura kahit sa panahon ng kalamidad. Bago po magsimula ang proyekto ng lokal ng Bukana, ay nagsagawa muna po kami ng site inspection po. Kailangan pong makita po ang actual na kalagayan po ng lote o ng lupa, kung gaano po ito kaluwang at kung papaano po may sasagawa ang pagdidisenyo po, lalo na po ng tinatawag naming site development plan. Sa site development plan ay makikita kung ano ang magiging kabuang layout o pwesto ng mga itatayong istruktura sa kabuuan ng lote. Nasumpungan po namin na ang lote po ng lokal ng Bukana ay nasa 2,593 square meter po. Ang bagong gusaling sambahan, ito po ay gawa sa konkreto at ang capacity po nito ay 904. Malaki ang sukat ng lote para sa nakaplanong ipagawa na gusaling sambahan, subalit irregular ang hugis nito. Masusing pinag-aralan po ng kagawaran po ng konstruksyon natin para po may pwestong mabuti ang bawat istruktura na itatayo sa loob ng lote. Ang malaking konkretong gusaling sambahan ay nakadisenyong ilagay sa kaliwang bahagi ng compound kung saan naroroon ang mahaba at mas malawak na porsyon ng lote. Bukod po sa gusaling sambahan ay ipinasya din po ng pamamahala ng lokal ay pagtayuan ng 2-story combined parsonage at local office with caretaker residence po. Meron din po itong guard post, meron ding generator house, sinaalang-alang din po ang perimeter fence, maging ang mga vehicular at pedestrian gate po. Ang gusaling sambahang idinisenyo, maging ang iba pang pasilidad na itatayo, ay nagdulot ng kasiyahan sa damdamin ng mga kaanib sa lokal ng Bukana. Labi na nga niabot na ang taga-construction team nga sugdan na nila ang pagtukod sa bagong balay simbahan. Dako kayo ang kalipay sa among mga igsuon nga dinhi haduol na kanamo ang matahom o dako nga balay simbahan. Hindi naging magaan ang pagsisimula ng proyektong ito. Inuna munang itayo ang concrete perimeter fence ng lokal na may lalim na 1.2 meters. Ginawa ito upang maibukod na ang loteng pag-aari ng Iglesia ni Cristo sa lugar na ito at magkaroon ng seguridad at privacy ang paggawa sa proyekto. Mahirap po kasi pagdating po namin dito ay puro tubig po yan. Puro tubig yung buong compound. Tapos pag hukay namin ng pundasyon ng bakod pa lang, medyo mahirap na kasi di lang isang water pump gamit namin. Kaya ang ginawa namin, palipat-lipat lang yung tubig. Minsan ilalabas namin, pinaikot-ikot lang po yung tubig. Nakatulong din ang perimeter fence para sa isinagawang pagtatambak sa lote. Tungkol naman sa tambak, pinapasok po namin ng mga alas 11 ng gabi, alas 10 ng gabi, yung wala nang istorbo sa daan.
So halos 24 hours talaga kayong gumagawa? Po, hanggang alas 4 po, hanggang alas 5, minsan inaabot po ng alas 5 ng madaling araw. Ang soil compaction sa proyekto ay sa tuwing daytime isinasagawa. May kabuang 200 truckloads na lupang panambak ang ginamit sa proyekto na ang katumbas nito ay nasa 4,000 cubic meters na filling materials. Ang pinakamahirap sa mga challenges na nasagupa sa proyektong ito ay ang pagdi-deliver ng construction materials. Mahirap po. Bakit po niyo nasabi mahirap po? Kasi bukod na sa laki, mahirap po ang daanan ng mga materialis natin. Nag-a-average na 4 meters lamang o mas maliit pa ang lapad ng magadaan sa lugar na ito kumpara sa 6 meters na minimum standard na lapad ng ganitong minor or interconnecting road na uri ng kalsada. Mahihirapang makapasok sa mismong Barangay Bukana ang mga delivery trucks, lalong-lalo na sa mismong job site. Ang isang paraan na naisip ay isakay sa maliliit na truck ang mga materyales. Galing po sa Maynila yung ating mga materialis. Minsan iba natin sa Punta Dumalag. May distansya na 7.2 kilometers ang lokal ng Punta Dumalag patungo sa lokal ng Bukana. Bale yung truck natin na galing ng fabrication o bodega ay hindi po magkasya. Kaya nililipat po namin yan ng maliliit na mga truck, mga ELP. Ilang handling bale? Bale ang isang load na galing Maynila, pagdating po dito, bali 5 na po yan. 5 hakot. Kasi hindi pwede magkarga ng mabigat kasi maliliit lang na sasakyan ang gagamitin. Kaya minsan inaabot po kami ng magdamag. Ang isa pang paraan ay hakutin ng mga materyales sa coastal area sa Barangay Bukana. Ang layo po ng coastal road at saka yung project po natin ay nasa 220 meters po. Bagamat malapit lang ang distansya nito, subalit hindi rin madali ang pagkuha ng materyales. Mahirap po kasi magpasok kasi puro bahay po yung matamaan. Minsan po, paghahakot po namin, naabot kami ng ulan, tapos mayroong pagkakataon na mataas po ang tubig dahil high tide. Tapos inaabot po kami ng gabi. Minsan madaling araw na po hanggang matapos po yung mga materialis na hinahakot po namin. Kahit anong sitwasyon ng masagupa ng mga kapatid na construction workers, ay nakahanda sila at buong pagmamalasakit na tinutupad ang kanilang tungkulin na magtayo ng mga gusaling sambahan. Na-appreciate po namin ng mga kapatid dito sa aming lokal ang mga pagsisikap ng mga kapatid po na nasa construction po. Tuloy-tuloy ang pagtatayo ng gusaling sambahan sa kabila ng maraming hadlang na pinagdaanan sa proyekto. Maging ang mga residente na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo ay napansin ang dedikasyon sa paggawa ng construction workers. Paspas din sila manarbaho, kugihan sila yun mo trabaho. Dali ra kayo na human. Nani dekada ko simbahan sa iglesia. Excited ako makita ko yung loob. Ala jud mi, dako kayo gyud siya. Gusto ko na makakita na inighuman niya ning trabaho ani. Finish na gyud siya, gusto ko makita na ko sa sulod. Samantala, habang ginagawa noon ang magiging bagong gusaling sambahan ng lokal ng Bukana, ay isang malaking sunog ang naganap malapit sa proyekto. Sumiklab ang malaking apoy sa Purok 12B St. John Barangay 76-A Bukana, Davao City. Ito lamang Lunes, Agosto 22, 2022, pasado alas 3 ng hapon. Umabot sa 300 na mga bahay ang naitala ng otoridad na umano'y nasira dahil sa nangyaring sunog. Isa ang tahanan ni kapatid na Espiridion Apostol sa napinsala ng nasabing trahedya. Sinubok talaga ang aming pananampalataya kasi nasunog po lahat. Pati mga gamit po namin, ang bahay namin. Masakit man tanggapin pero dapat namin tanggapin. Ang lahat po na tao sinusubok din naman.
Wala po talaga kami ibang naisip kundi manalangin po at humingi ng tulong sa Diyos na sana lakasan po ang aming loob, tibayan po ang aming pananampalataya para malampasan po namin ang mga pagsubok sa aming buhay. Yun lang po ang malaki namin pinagpapasalamat kasi wala pong napahamak sa aming pamilya, buo pa rin po. Sama-sama pong marap sa pagsubok. Sa pagkaabo ng kanilang tahanan at mga ari-arian ay nanatili namang matatag ang kanilang pananampalataya, lalo na't nakikita nilang umuusbong ang isang edipisyo na sumisimbolo sa kanilang pag-asa. Kaya yung pagkasunog dito, yun din ang kasabay sa pagtayo po ng bahay-sambahan. Kaya hindi po kami nabadaan ng pag-asa po. Malakas po ang aming loob kasi habang unti-unti pinapatayo po yung bahay namin, kasabay naman po yung pagtatayo po ng sambahan na malapit po sa amin. Buong pagmamalasakit at pagtityaga na gumawa ang mga kapatid na construction workers hanggang sa matapos ang bagong gusaling sambahan sa lokal ng Bukana. Dumating ang araw ng pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng bagong edipisyo sa lokal ng Bukana. Isinagawa ito sa pamamagitan ng pagsamba na pinangasiwaan ng kapatid na Israel Facundo, ministro ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat po tayo ng marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, dahil sa nagunita po nila, naalala po nila ang aming distrito, lalo na po ang lokal na ito ng Bukana. Ngayon po, napakasaya po namin dahil meron na po kaming napakaganda at napakalaking gusaling sambahan po. Ipagmamalaki po namin sa aming mga kapitbahay at sa mga kakilala na mayroon na po kaming malaki at magarang gusaling sambahan po. Bilang kabataang Iglesia ni Cristo, ako po ay nagagalak na kami ay tinayuan ng isang maganda at magarang gusaling sambahan dito sa aming lokal. Proud na proud po kami kahit nasa liblib po na lugar, napakaganda po ng gusaling sambahan po. Hindi po namin naisip sa lugar na ito na ganitong kalagayan, medyo mahirap, lugar na puro katubigan, ay nagkaroon kami ng magara at malaking sambahan. Bagamat ang karamihan po sa mga kapatid sa lokal ng Bukana ay mahihirap ang pamumuhay, subalit dahil po sa ipinatayong gusaling sambahan sa amin ay parang sa pakiramdam namin ay parang napakayaman namin. Kasi mayroon kaming maipagmamalaki na maganda, malaki na gusaling sambahan. Ang maluwalhating edipisyong itinayo sa lokal ng Bukana, Davao City, ay tiyak na magsisilbing panibagong landmark sa dahong ito. Noon po ang bahay-sambahan na pinagdarausan ng mga kapatid na pagsamba ay halos hindi po makita, hindi napapansin. Subalit ngayon po ay kitang-kita ng lahat sapagkat nag-iisa po siyang nakatindig na ganito kalaki at kaganda na sambahan. At para naman sa mag-asawang Espiridion at Alejandra Apostol, ang bagong gusaling sambahan sa kanilang lokal ay nagsisilbing paalaala na anumang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay ay laging may Diyos na dapat dalanginan. Meron kami mga problema, dito kami pumapasok sa bahay-sambahan upang humingi sa Panginoon ng tulong at humingi ng awa sa Kanya. Lalo na po sa ngayon, mahirap ang buhay, kailangan po namin ang tulong ng Panginoon. Kapag kasi nakikita namin ang kapilya, ay parang napakasarap po sa pakiramdam at nahahawi po ang aming mga problema. Kahit po anong hirap ang aming nararanasan, kapag pumapasok po sa kapilya, paglabas namin napakagaan po ng pakiramdam. Ito po ay utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ipagtayo siya ng gusaling sambahan sapagkat dito siya nalulugod. Dito tayo tumatawag, dumudulog sa Panginoon Diyos sa panahon
ng mga kagipitan at ng ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Maligaya rin ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department na nakatapos sila ng isa na namang malaking proyekto ng Iglesia ni Cristo. Sa amin po bilang mga trabahador, masaya po kami na nakatapos kami ng isa pang bagong pilya. Kahit nahirap-hirap po kami makapasok ng mga materialis namin dito. Kalak po kami ng aming puso. Ito po ay tungkuling kaloob sa amin ng Ama. At ito po ay pinangangako namin. Habang kami may buhay at lakas, ganggapanan namin ang aming mga tungkulin bilang isang manggagawa ng bahay sambahan ng Diyos. Ang lahat po ng mga tagumpay na ito ng Iglesia ni Cristo na kung saan ay kasama po ang aming distrito ay gawa po ito ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Diyos na sa Kanya po natin iniuukol ang lahat po ng kapurihan. Nagkaroon ng pagkakataon si Architect Sok Cadayona na aktwal na makita ang bagong gusaling sambahan sa lokal ng Bukana. Wow! Ganda. Ganda ng entrance. Ito po, Brad, sobrang na-impress ako paano nyo kinating to. Kasi Nagawa muna kami ng plantilya. Gawa kami ng plantilyang plywood. Tapos, minarka namin lahat. Tapos, kinating yung plywood. Tapos, yun ang nilapat sa tiles. So mano-mano ito pinutol, Opo, mano-mano. grinder. Galing, ang galing ng kamay ng ng Tyler. Tapos ang ganda po ng mga molding. Ito mga molding lahat CNC po ito lahat. O, bali dito na lahat. So yung lahat ng molding dinikit lang yan or O, ano talaga yan? Pakot talaga yan. ito po ano po to? Laminate? Bali, ano po yan? Dito na ako ginawa. Ay, kahoy to totoo? O, plywood po. Akala ko laminated na Hindi, plywood po yan. Ito yung pagkurin natin. Plywood to. Tapos, naglagay lang po tayo ng stick na kahoy para dito. Ito po mga glass po. Kayo rin nag ano. Ano na yan? Recording na yan. Itong mga ano po, mga structure, buhos po lahat to. O, buhos po lahat. Walang malungkot. Pati itong mga walls natin. Ganda. Pang bakal po natin, anong gamit? 10 mm, 12 mm, 16 mm, may 20 mm, saka may 25 mm. Sa loob ng wall? Oo. Yung mga column natin is, ano yan? 16 mm, 16. 16. O, mayroon ding 20 mm. Yung ano naman, yung sa may gable, yun ang 25 mm. Grabe, no? Pero despite sa 2 years, sobrang bilis, 2 years and 6 months. So, ang structure nyo, sa structure pa lang, ilang months yun? Bali, isang taon at 8 buwan. Tapos, finishing? Yung pag-finishing, umabot tayo ng halos 10 buwan. Pero ang bilis ng finishing, Opo. Pinagtutulungan po kasi. Ilan pong mga tao dito? Umabot po kami ng 80. 80? Saka wala tayong problema sa materialis kasi pagka... Tuloy-tuloy materialis? Oo, galing ng Manila lahat ng mga gamit natin dito. Wala namang delay sa pag-ship sa materialis? Wala namang delay. Isinangkap po dito ang mga makabagong kasangkapan kagaya po ng LED video wall po. Johannes electronic pipe organ. Meron pong smoke detector at fire alarm control system. Sinangkap din dito ang LED lightings po. Sinangkap din dito po ang landscaping. Meron din pong generator. Nilagyan din po ito ng highlights, mga ilaw sa paligid po ng gusaling sambahan. Upang sa gayon, kapag nakabukas po ang ilaw sa gabi, ay makikita po ng mga nasa paligid ang kagandahan po at kaluwalhatian ng gusaling sambahan. Hindi man po ako isang engineer o architect, subalit masasabi ko po na ang gusaling sambahan po namin ito ay hindi po tinipid sa materyales. Sa katunayan po, noong October 10, 2025, sa Manay, Davao Oriental, sa loob po ng isang araw ay magkasunod po na niyanig ng malakas na lindol.
na kahit po dito sa Davao City ay damang-dama namin ang napakalakas na pagyanig ng lindol. Subalit napatunayan po naming magkakapatid dito sa lokal ng Bukana na hindi lang po maganda at magara ang aming gusaling sambahan, kundi napakatibay po nito. Katunayan po na yung mga materyales na ginamit ay matataas po ang uri. Kaya masasabi po namin dito sa lokal ng Bukana na ang amin pong gusaling sambahan ay isang world-class structure po. May kabuang 137,392,738 pesos ang aktwal na nagamit para sa pagawaing ito sa lokal ng Bukana. Ang lahat ng ginugol sa proyektong ito ay nanggaling sa abuloy at pusang loob na handog ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit mahirap lang po ang buhay namin, hindi po ito hadlang. Kami po ay lalong nagpapahalaga sa pag-aabuloy at paghahandog dahil kitang-kita po namin kung saan ito napupunta. Sa iba't ibang kapakanan ng paglilingkod, lalong-lalo na sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Patuloy po naming ituturo sa mga kapatid ang lubos na pagpapahalaga sa gawaing pag-aabuloy at paghahandog sapagkat ito po ay pagsunod sa utos ng Diyos na totoong nakalulugod sa Kanya at upang lalo pang maraming gusaling sambahan ang maipatayo ng pamamahala ng Iglesia sa ikasisiya at ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Nasa mataumang lugar at mahirap na puntahan ang bagong edipisyong ito na ipinatayo ng pamamahala ng Iglesia sa Barangay Bukana na inakala ng marami noon na hindi ito gaanong mapapansin kapag ito'y naitayo na. Subalit nang ito'y matapos ay hayag na hayag sa mga residente sa barangay na ito at kahit ng mga nasa malayo ang bago at malaking gusaling sambahang ito ng Iglesia ni Cristo. Lalo na ngayon na nagagamit na ang Davao City Coastal Road o tinatawag ding Coastal Bypass Road ay kitang-kita at lutang na lutang sa maraming biyahero ang kagandahan at kadakilaan ng bago at modernong gusaling sambahan sa lokal ng Bukana. Ang kalwalhatiang nahahayag bunga ng gusaling sambahang ito sa lokal ng Bukana ay iniaalay natin lahat sa ating Panginoong Diyos. Sa pagsisikap ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid ni Eduardo V. Manalo na maingatan at maipagmalasakit ang abuloy at handog ng mga kaanib sa Iglesia, ay buong ingat at sinop nilang ginagamit ang mga ito sa iba't ibang larangan ng paglilingkod na ang isa na rito ay ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon.